So, welcome po. And we are very blessed na marinig ang inyong mga patotoo. And salamat po sa Panginoon sa isa na namang buong linggo ng kanyang pag-iingat at pagpapala sa bawat isa. Kayo po bang lahat ay pinagpala ng Panginoon ngayong linggo ito? Amen. So, masaya po akong marinig po mga bagay na ito. So, ngayon po ay unang Sunday ng Abril. So, panibagong buwan na naman. Ang bilis lang kakapasok ko ng 2023 na eh. Tapos, April na agad. Pang-apat na buwan na agad ng taon. Nandito na tayo sa first trimester. Bakit ang tawag diba? Yung first trimester. Kasi nga, hati sa tatlo. So, mabilis lang po ang pagtakbo ng mga panahon, takbo ng oras. And ako naniniwala, kaya mabilis ang takbo ng oras. Kasi marami na dumating ang Panginoong Jesucristo. Hindi po ba? Hindi natin masabi kung kailan exactly, pero sa mga nakikita nating mga nangyayari sa ating kapaligiran, ay malapit na dumating ang Panginoong Jesus. Hindi man sa generation natin ngayon, probably on the next generation, mga anak-anak po ninyo, itong mga kaapu-apuhan ninyo, most probably ay makita nila ang pagbukas ng kalangitan at pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman tayo, habang nandito, hindi naman tayo para linggo-linggong magtakutan at diba? Uy, malapit na dumating si Jesus. Hindi naman po. Tayo po ay mamumuhay na naaayon sa example na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. So we are doing our best to live holy lives, to live righteous lives for His glory. Hindi po ba? Hindi naman para itaas ang ating mga sarili, kundi para luwalhatiin ang ating Panginoon Diyos. So ngayon pong Abril na ito, iikot po ang ating mga pag-aaralan sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay po? So as you are all familiar, ngayon pong Sunday na ito, sa mga Katoliko ay palaskas na kung tawagin, di po ba? Tama ba? Palm Sunday ngayon, di po ba? Sa mga Katoliko. So, ito po ay simula ng kanilang Holy Week kung tawagin. Although tayo naman as Christians, we're not celebrating, but we are recognizing what the Lord Jesus Christ has done. Pero mamaya, pag may oras tayo, pwede naman natin ipaliwanag kung ano yung essence nitong paggunita ng Holy Week na ito. So, Jesus is the bread of life. Ang ating pong talata ay manggagaling sa John chapter 6, verse 35. Pwede ko po ba kayong aniyahan tumayo? Sabay-sabay po natin basahin. Jesus replied, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty. Basahin din po sa Tagalog. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa malayang kapahayagan at pagkabasa ng iyong mga salita. Ang dalangin nga po namin, Banal na Espiritu, ikaw po ang manguna sa aming pong gawain. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon Diyos. Pangalan mo lamang, O Yahweh, ang mataas at ang katotohanan lamang po ng mga salita mo ang mahayag po sa aming kalagitnaan. Ako po'y lingkod mo lamang, Lord God. Ako po'y walang kabuluhan, Panginoon, ng aking buhay kung hiwalay po ako sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord God, gamitin mo lamang po ako to preach the good news to your people, Panginoon. To bring encouragement to your people, Panginoon. To bring comfort to your people through your words, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. And Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyo, linisin po ang aming mga puso, patawarin sa aming mga kasalanan, at tulungan po kami na maging masunurin sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ako muna po kayo. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya sarap naman na mayroong ganitong klaseng pagkain sa mundong ito. Kapag kinain mo ay hindi ka na mauuhaw, pagka kinain mo ay hindi ka na magugutom.
But we all know na hindi naman po literal na pagkain pisikal ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo when He said this. Jesus, being the bread of life, Jesus has commanded us to consume Him, to consume His words. Ang sa ganun, from glory to glory, kailanman ay hindi na tayo makakaranas ng kapighatian, hindi na tayo makakaranas ng lungkot, di po ba? Bagkus tayo ay nagdaranas ng mga pagsubok sa mundong ito, pero laging may satisfaction. Palaging merong kapayapaan sa ating puso. And that's the fruit of trusting our Lord and Savior Jesus Christ. Amen po ba? So pagbubulay-bulayan po natin ang mga salitang ito na sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang tinapay ng buhay. So there are 7 I am statements of Jesus in the Gospel according to John. So pag binuksan niyo po yung mabuting balita tungkol kay Jesus na isinulat po ni Apostol Juan, meron ditong 7 na I am statements. Pag-usapan natin, mabilisan lang, ano po kung ano-ano yung 7 na yan. Ang pinakauna is when Jesus said that I am the bread of life. Ito nga yung topic natin. John chapter 6 verse 35. Pangalawa, I am the light of the world. Sa John 8. Pangatlo, I am the gate of the sheep. Sa John chapter 10. Pangapat, John chapter 10 din po, I am the good shepherd. Panglima, I am the resurrection and the life. Pang-anim, I am the way, the truth, and the life. At pang-pito, I am the true vine in John chapter 15. So ito pong mga I am statements na ito yung mga kataga na sinabi ng Panginoong Jesucristo using the name or the phrase I am. And very significant. Napakahalaga po nito sa doktrina, napakahalaga po nito sa ating pananampalataya. Because when Jesus used these statements, hindi lang niya sinasabi hindi lang niya pinapatungkulan na pag sinabi niyang I am, it means He is, na siya lang yun. Hindi. Pinapatungkol ng Panginoong Yesus dito, Jesus is claiming to be the great I am. Kilala niyo po ba kung sino si the great I am? Dito po nanggaling yung proper name of God, which is YHWH. Yahweh, Yehovah, Yahovah. Dito po nanggaling yun sa I am who I am. Sabi sa Exodus chapter 3, pwede po bang sabay-sabay natin basahin? God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel. I am has sent me to you. So nung nagpakita ang Panginoon Diyos, ang Panginoong Yahweh kay Moises doon sa nasusunog na damo, sa burning bush. Nung nagpakita ang Panginoong Yahweh sa kanya, tinanong ni Moises, mahina po ako. Hindi po ako karapat-dapat. Nag-i-stutter po ako. Si Moises, ano siya gumagano magsalita. Hindi siya diretso magsalita. Ano to? Very, very timid na tao itong si Moises. O sige na nga, Panginoon. Anong sasabihin ko sa bayan ng Israel pag pumunta na ako sa kanila? Anong sasabihin ko? Sino nagpadala sa akin? Kasi sa Egypt, may mga doon, maraming mga Diyos-Diyosan doon. Andun yung mga Horus, narinig nyo yung mga Egyptian mythology, di ba? Sina Horus, sina Ra, nandun na, mga Diyos nila. Kaya tanong ni Moises, pag nagpunta ako dun sa Ehipto at kinausap ko yung mga Israelite, anong sasabihin ko sa kanila? Sino ang nagpadala sa akin? Ang sagot ni Yahweh, I am who I am. Ako ay siyang ako nga. Pag may nagtanong sa'yo, kung sino nagpadala sa'yo, ang sabihin mo, I am has sent me to you. So yung I am, ito yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili kay Moises. Kaya nga, nang binanggit ng Panginoong Jesucristo, itong mga katagang I am, kaya ko nasabi na very significant. Kasi when Jesus said, I am the bread of life, I am the light of the world, hanggang dun sa I am the true vine, yung mga Pariseo nung panahon ni Jesus, ready na siyang batuhin. Grabe naman itong mga Pharisees na to. Talagang pagkabanggit ng Panginoong Jesucristo ng I am, naintindihan ng mga Pariseo. Naintindihan nila that Jesus is claiming to be
Yahweh from the Old Testament. Basahin mo yan sa John chapter 8. Jesus answered, I tell you the truth, before Abraham was even born, I am. At that point, they picked up stones to throw at him. But Jesus was hidden from them and left the temple. Kaya yung mga nagsasabi ng mga hindi daw si Jesus Christ daw never claimed divinity. Siya daw ay isang propeta lamang kasi hindi naman niya sinabing siya ay Diyos. Eh bakit yung mga Parisayo ay ready mong pukulan ng bato si Kristo sa ulo? Batuhin hanggang mamatay. Bakit? Because according to the law of Moses, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ang Diyos. That's blasphemy. And blasphemy, ang kabayaran niyan, babatuhin hanggang mamatay. Kaya when Jesus said, before Abraham was born, I am, nanginig sa galit ang mga Parisayo. Papatuhin na nila ang Panginoong Jesucristo. So, therefore, with these I am statements, Jesus is claiming to be the great I am. Amen po ba? Kaya nga po mahalaga na pag-usapan natin, maunawaan natin. Although, ang pag-aaralan lang po natin ngayong linggo, ngayong Sunday na ito is yung I am the bread of life. I would recommend that in your personal study, personal devotion with the Lord, isa-isahin po ninyo itong mga talatang ito. Kakaunti lang naman yung mga verses. Paintindihan po ninyo, ano bang ibig sabihin ng mga I am statements na ito? Di po ba? Tuloy po natin. So let's try to understand the context ng ating binasa kanina, yung John chapter 6, verse 35, yung I am the bread of life. Ang context po nito is sa verse 10, paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Ano po kaya itong tagpo na ito? Maalala niyo po. Ano po itong tagpong ito, bro? Nagpapakain ng marami. Ito yung bread and fish. Yung paghahati ng tinapay at ng isda. Ito nung pinakain ng Panginoong Jesucristo, yung multitude. Napakarami. Ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral sa baba ng bundok. At may 5,000 lalaki. Sabi ng mga scholar, hindi lang yan 5,000 tao. Kasi feeding of the 5,000 ang sabi sa Bible yung title. Di ba? Pero, sa pagkasulat ni Apostol Juan, 5,000 yung mga lalaki. Eh, may mga asawa pa siguro, may iba doon may asawang kasama. O baka yung iba doon may mga anak pa, may mga bata pang kasama. Mga girlfriend pa ang kasama nila. Ano? Na single naman siguro sila, hindi, nice lang. Nagde-date sila kasama ang Panginoong Jesucristo. Nakikinig po sila sa pangaral ng Panginoong Jesus. Nang may 5,000 lalaki ang naandun, nagtanong si Jesus Christ, nagtanong yung mga disipulo, ano pong papakain natin sa 5,000 na ito? Kaya nga sabi ng mga scholar, around 10 to 12,000 na tao. Kasi 5,000 yung lalaki lang. So kung may iba doon, may mga babae pa, may mga baby pa, may mga bata pa. So roughly around 10 to 12,000. So nang problema yung mga disipulo, Panginoon, kahit tayo magtrabaho ng 1 taon, yung mga sahod natin hindi sasapat para ipakain sa sandamakmak na taong ito. Buti na lang may bata. Yung bata may bit-bit. 5 tinapay at 2 isda. Ikaw yung bata, siguro baon pa niya sa school yun. Diba? Na-imagine ko lang yung senaryo ng panahon na yun. Diba? But yung bata may 5 tinapay, may dalawang isda na bit-bit. Dalawang case lang. It's either baon niya sa school yun, hindi niya nakain, o baka pinabili ng nanay niya yun. Tapos, ibinigay na kay Kristo. Galit siguro yung nanay nun, ano? Pero ang Panginoong Jesus, kinuha ang tinapay, kinuha ang isda, nanalangin sa ating Amang nasa langit, at pinagpira-piras. Amen? Nakakain yung higit kumulang 10 hanggang 12,000 tao. Amen po ba? Sabi ni Jesus, sige, kolektahin nyo yung mga natira. Sayang. Baka yung bata siguro, baka ibabalik pa niya sa parents na yun eh. Sige, kolektahin nyo. 5 basket pa ata ang nakuha. Nalimutan ko na ilang piraso. Pero bandehadong tinapay at isda pa ang nakuha. Pabalik. Diba? One of the miracles of the Lord Jesus Christ. Amen po? So kung masusundan po ninyo yung story sa John chapter 6, kung masusundan nyo itong storya ng ito,
After nito, naghiwa-hiwalay na, nag-aalisan na yung mga tao. Ang mga disipulo ay sumakay sa bangka. Si Jesus Christ, nagpaiwan para manalangin sa kanyang amang nasa langit. Kinabukasan, hinahanap ng mga tao ang Panginoon Jesucristo. Naghahanap sila. Wala na dito si Kristo. Baka sumakay sa bangka. Baka tumawid papunta sa kabilang ibayo. Kaya sabi sa verse 24, kaya't nang makita nilang wala roon si Jesus at ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka papunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Asa na yung nagpakain sa atin kahapon? Balita ko, masarap daw ang luto dyan sa ano na yan. Pag si Bro Gani ang nagluto, salamat po ng diet. Praise God. Diba? Nasa na yan nagpakain sa atin? Hala, sundan natin. Kapag ka dito nagtrabaho tayo, wala naman tayo mapapala. Sige, sundan natin yan si Jesus. Pinapakain tayo. Kapatid, alam niyo po ba? Ni-real talk sila ni Lord. Na-real talk sila. Masakit ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi sa John 6:25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, Guro, kailan pa kayo rito? Diba? Parang pasimple pa tong mga taong to eh. Parang nahihiya pang diretsohin ng Panginoong Jesus. Diba? Kamusta ka naman? Okay ka lang ba? Kamusta biyahe mo? Nahiya pang diretsohin. Asa ng tinapay? Asa ng isla? Kaya nire talk sila, sumagot si Jesus. Totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at mabusog. Masakit ano? Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin kasi nakakain kayo, nabusog kayo. Hindi naman kayo sumusunod sa akin kasi ako ang Panginoon ninyo. Hindi naman kayo sumusunod sa akin kasi gusto nyong marinig ang mga aral ko, ang mga turo ko, sabi ni Jesus. Kaya lang naman kayo sumusunod kasi nabusog kayo ng tinapay. Nung binabasa ko to, Lord, grabe ka naman. Ang sakit naman po ng Panginoon. Pero madalas, tama si Lord eh. Madalas, tama talaga si Lord. Madalas sa buhay natin kasi ganun din eh. Bakit ka nasa church? Gusto mo blessing. Diba? Blessing. Pera. Libre ay pakain. Uy, sa church may kape. Kaya sabi ng mga scholars, napakababaw na ng mga Christian churches sa panahon ngayon. Napakababaw na ng kanilang mga gawain. Bakit? Kasi nauubusan na sila ng paraan, mga gimmick. Katakot-takot na gimmick na po ang ginagawa ng ibang mga churches. Kailangan may pakain na ganito. Kailangan may pa-feeding program sa umaga para lang maraming dumalo. Diba? May mga churches nga magpapa-feeding program. Hindi magdadaluhan ng inyong buong barangay. Diba? Nandun ang buong barangay sa church. Tapos, anong preaching ni pastor? Anong sermon ni pastor? Kukonsensyahin, magbigay kayo. Mahihirap nga yun eh. Kaya nga pumunta sa church mo para kumain. Tapos kukonsensyahin mo na kapag ka ikaw hindi nagbigay, dinanakawan mo ang Panginoon. Pastor. Mali. Di po ba? Pero madalas may mga tao ganun eh. Kaya nagpupunta sa church dahil gusto mga gimmick, may pakain, may pakape. Kaya nga sabi ko kay Lord, ang sakit naman ito. Aki, kaya ka lang naman pupunta dun kasi para sa mga blessing na hinihingi mo eh. Hindi naman dahil sa mga himalang nakita mo, masakit. Manalig mo sa Panginoon Jesucristo. I hope and I pray na tayo po ay nakakapag-reflect ngayong hapong ito. Kung bakit ka nandito sa church. I hope ay para sa Panginoong Jesucristo. Amen po? Sabi sa John chapter 6 verse 27, but don't be so concerned about perishable things like food,
Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. Ito na yung kadugtong ng ating mga pinag-uusapan. Nirebuke na ni Jesus Christ yung mga tao eh. Kaya lang kayo pupunta rito, kaya lang kayo lumalapit sa akin kasi nabusog kayo eh. Hindi naman dahil sa mga tinuturo ko eh. Sabi ni Jesus, do not be so concerned about perishable things like food. Oo, kailangan nyo yung pagkain. Pero hindi lang yan ang buhay ng tao. Hindi lang yan ang buhay ng tao. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. Real talk na lang to. Bakit ka sumusunod sa Panginoong Jesus? Mag-reflect na lang po tayo sa ating mga isipan. Kasi po, mga kapatid, kung physical na bagay lang yung dahilan kaya tayo sumusunod kay Jesus, we are completely missing out the purpose of the Lord. Amen po. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ayan na naman si Arky. Ano po salita po ng Panginoon itong ating pinag-uusapan. Naalala ko po yung istorya ni Pedro. Napakaganda nung ang Panginoon, ang mga disipulo ay naando sa bangka. Naando sila sa bangka, nauna silang umalis. Ang Panginoong sa Kristo ay naiwan dahil siya ay nananalangin. Nung kinagabihan, bumagyo, malakas ang hangin. Diba? Si Jesus Christ naglakad sa tubig. Papalapit. Sabi ng mga disipulo, multo! Sabi ni Jesus, hindi ako multo. Ako to. Diba? Naalala niyo po ba yung nakalakad si Peter sa tubig? Akala ko nun, nung hindi ko pa naintindihan yung story, akala ko si Jesus Christ ang nagsabi na, pinapunta niya si Peter para lumapit sa kanya. Yun pala, ano pala ni Peter? Yung request pala ni Peter. Kumbaga parang yun ang kanyang prayer request. Diba? Nung sinabi ni Jesus Christ, ako ito. Ang sabi ni Pedro, kung talagang ikaw yan, Panginoon, palapitin mo nga ako dyan sa iyo. Ewan ko kay Peter, siguro parang pagod na si Peter, parang groggy na. Hindi na nakapag-isip ng naayos kasi nga, hating gabi na, pagod na sila, nangaral sila buong maghapon. Ewan ko ba't yun ang i-request niya? Ikaw nga, pag nakakita ka may lumalakad sa tubig, yun pa ba ang i-request mo? Parang out of this world yung kanyang request. Pero yun ang na-request ni Peter. Panginoon, kung ikaw talaga iyan, palakarin mo nga po ako papunta sa iyo. Idea pala ni Peter yun. Ang sabi lang ni Jesus, come, halika. Diba? Si Peter, habang binanggit niya, nung binanggit niya yung kanyang request sa Panginoong Jesucristo, si Pedro ay nakatitig ng matindi sa Panginoong Jesus. Nang sinabi ni Jesus Christ, come, humakbang. Uy, isa pa, nilabas mo yung kabilang paa sa bangka. Uy, Panginoon, nakakalakad po ako papunta sa iyo, Panginoon. Nakatingin kay Jesus. Amen? Nakalakad, nakagawa ng himala sa pamamagitan ng buhay ni Peter. Nung nag-grant na yung kanyang request, nabaling na ng tingin. Pagtingin ni Peter, ang layo ko na doon sa bangka. Nakita na yung malalakas na alon. Nakadama ng malalakas na hangin. Unti-unting lumubog si Pedro. Panginoon, tulungan mo po ako. Madalas tayo ganun din. Habang tayo ay nagre-request sa Panginoon, talaga namang focus kay Jesus. Lord, kailangan ko po ito. Panginoon, bless me. Lord God, heal me. Panginoon Diyos, kailangan ko ng kapayapaan sa aking puso. Panginoon Diyos, pangunahan mo ang aking pamilya. Manguna ka sa aking trabaho, sa aking pag-aaral. Talagang nakafocus kay Jesus Christ. But when God gave you what you requested for, nawawala ka na rin kay Jesus. Madalas nangyayari sa buhay ng tao. Amen po? Kaya nga mahalaga, when you ask something from the Lord, pag binigay ni Lord, sa Kanya pa rin ang tingin. Amen? Kay Jesus pa rin ang tingin. Kasi kung kay kagaya ni Peter, pag nabigay na yung request mo, titingin ka na sa iba, mawawala ka na ng oras sa Panginoon, abay, lulubog at lulubog. Di po ba? Amen po?
When you ask something from the Lord, as you pray tonight or habang ikaw ay nasa personal prayer mo sa Panginoon, kung maihingin ka sa Panginoon, nakatingin ka sa Kanya, pag binigay ni Lord yan sa iyo, kay Jesus pa rin ang tingin. Focusing upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po? Amen. Ibang palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Let's not miss out God's purpose for our lives. Huwag po natin i-miss out ito. Yung mga spiritual na bagay na ibinigay ng Panginoong Jesus. Sabi sa John chapter 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Nang sinabi ng Panginoong Jesus itong more abundantly dito sa John chapter 10, hindi po mga earthly riches ang tinutukoy ni Lord dito. Okay po, wag nating ibahin yung konteksto ng talata. Si Lord nga nagsabi, wag kang mag-ipon ng mga kayamanan sa lupang ito, yung mga kayamanang nabubulok, nasisira, nananakaw. Ang ipunin mo yung mga kayamanang panlangit, yung hindi nabubulok, hindi nasisira, at hindi nananakaw. So therefore, by the context of what Jesus Christ is teaching, the abundant life na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo definitely are not earthly riches. A more abundant life is a life connected to God. Naparito ang kaaway para sirain yung relasyon mo sa Diyos, para ilayo ka sa Diyos, para ikaw ay mamatay na magpatuloy ka sa iyong kasalanan at ikamatayan mo na ang iyong kasalanan. Yun ang purpose ng kaaway. But Jesus has come to give you life. And the abundant life that Jesus is pertaining is the life together with Him. The life together with God. Amen po? Hindi po ito mga material na bagay. Hindi po ito yung masaganang buhay na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo ay yung buhay na kasama niya. Naintindihan po ba natin? Hallelujah. Amen. Ituloy natin yung tagpo habang kinakausap ni Jesus Christ ang mga tao. Sabi sa verse 32 to verse 33, Jesus said, I tell you the truth, Moses didn't give you bread from heaven. My Father did. And now He offers you the true bread from heaven. The true bread of God is the one who comes down from heaven and gives life to the world. Ang mga sinauna pong mga Israelita, ang kinakain po nila is yung tinatawag na mana. Ito pong mana, ito po yung pagkain na ibinigay ni Yahweh sa mga Israelites habang sila ay nagpapaikot-ikot sa ilang, habang sila ay naandun sa wilderness. Sabi po sa Bible, sa Exodus chapter 16, the Israelites called the food manna. It was white like coriander seed and it tasted like honey wafers. So ito pong manna na ito, ang instruction ni Yahweh, every madaling araw ay bababa ang manna, pupulutin niya. Kasi parang coriander seed yan eh. Ang sabi pa sa ibang salin sa Old Testament, ang ginagawa doon ng mga Israelites, pag napulot na nila yung kanilang mga mana, itong mga parang coriander seed, hindi pa ako nakakita ng buto ng kulantro eh. Nakakita na po ba kayo? Parang ganun daw ang itsura, coriander seed na kulay puti. Ang ginagawa ng mga Israelite dito, dinidikdik nila. Pag nadikdik na nila, yun na yung magiging flour nila. Tapos tsaka nila ngayon yan mamasahin, tsaka nila gagawin tinapay, tsaka nila gagawin kung ano mang pagkain ang pwede nilang magawa. Okay po, so yun po yung mana. Ang mana na ito, it's one of the miracles of Yahweh during the Exodus. Ito yung binigay ng Panginoong Yahweh sa mga Israelita para kanilang kainin. Kasi ang mga Israelites, katakot-takot ang kanilang pagre-reklamo. Just imagine, ikaw ay naandun na sa Israel ka, nagpapaikot-ikot kayo sa disyerto. Punta lang dyan sa mga iba-ibang lugar dito sa UAE. Puro disyerto. Kada umaga, pupulot ka lang ng mga mana. Tapos yun na yung kakainin. Diba, napaka-grabing miracle na yun. Para umulan ng pagkain. Actually, sa yung mga sumunod na talata, hindi lang mana, ang umulan, pati pugo. Quail. Nagpaulan din si Yahweh ng pugo para sa mga Israelita. Kasi namimiss na nila yung karne. Buti pa sa Egypt,
Kumakain kami ng karne. Dito, ano sabi nila? Nanghihina na tayo ngayon. Walang makain kung dito kung hindi ang manang ito. Reklamo talaga. Reklamo. Abi, galing na sa Panginoon yun. Galing na sa kalangitan yun. Literal na galing sa Diyos ang tinapay na ito. Pero the Israelites has rejected it. They rejected the physical bread, the manna from heaven. And then they also rejected Jesus, the bread from heaven. Dalawang tinapay na yung nireject ng mga Israelita. Yung physical na tinapay, yung pagkain, pinagsawaan nila yun, ayaw na nila nun. At yung spiritual na tinapay, ang Panginoong Jesucristo. Sa dami ng mga talata, ano po, ito, may isa pang tagpo sa John 10:31. Dumuling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Ang gustong-gusto nilang patay ng Panginoong Jesucristo. Because Jesus claimed divinity. Jesus claimed the Father and Him are one. Kaya ang mga Hudyo ay gigil na gigil para patayin ng Panginoong Jesucristo. They're saying Jesus is a blasphemer. Blasphemy. Kung paano nilang nireject o itinanggi itong physical bread na mana, yung kanilang spiritual bread, ang Panginoong Jesus, itinanggi rin po nila. Huwag nawa po natin italikuran ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag po nawa natin pagsawaan ang mga ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Nawa sa bawat pagkakataon na tayo po ay nabubuhay, may mga pagsubok, hindi naman maaalis yun eh. Dahil na andito tayo sa, ito pong ating mga katawan is, ano talaga ito? Dying talaga ito. Ano to? Pronto sa sakit, pronto sa kamatayan, lahat ng negative ay naandito sa katawang ito. We will not reach perfection sa katawang ito. Papalitan ito ng Panginoon Diyos. Kaya nga, meron tayong mga katawang hindi nabubulok sa kalangitan. Itong physical na katawan na ito, dying po talaga ito. Magkakasakit ito, mamamatay ito, magkakaproblema ito. May mga maaaring pagdaan ng maraming kapigatian ng katawan ito. Hindi na natin yung maiiwasan. Sabi din naman ni Jesus in this earth you will face many troubles. But take heart because I have overcome the world. Ang sabi lang ni Jesus, patatagin mo yung puso mo kasi kasama mo naman ako sa bawat pagsubok. Huwag nawa nating pagsawaan ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Pakisabi mo nga sa atin mo, huwag kang magsawa kay Jesus. Amen? Huwag kang magsasawa kay Jesus. Alam mo yan, Nay. Alam niyo po, Alam mo hanggat yan, Chay. humihinga po kayo, magpatawad po. Hanggat humihinga po kayo, magpatawad. Yeah. Hanggat humihinga po kayo, umunawa ng kapwa. Amen. Hanggat humihinga kayo, mag-umibig sa ating mga kapwa. Hanggat humihinga kayo, manalangin sa Panginoon para sa ating mga kapwa, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaaway. Di po ba? Huwag po tayong magsawa doon sa buhay na iniutos ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Amen. Sa verse 36 to verse 37, sabi ni Jesus doon sa mga kausap niya, "But you haven't believed in me even though you have seen me. However, those the Father has given me will come to me, and I will never reject them." Ito po yung problema sa mga Israelite ng panahon ngayon. They struggled to differentiate physical from spiritual. Pag-usapan po natin ito. Bread is essential for our physical life. Yung mga pagkain, para talaga yan sa ating physical na katawan. But Jesus, the bread of life, is essential for our spiritual life. Kung meron na po kayong take away sa gabing ito, sa ating mga pinag-uusapan, nawa ito yung ating makuha at talagang ilagay sa ating mga puso. Kung paano kailangan mong kumain 3 o higit pang beses sa isang araw, ganun din kailangan sa iyong spiritual na buhay. Ganun mo rin kakailangan si Kristo. Ganun mo rin kakailangan basahin ng mga salita ni Kristo. Ganun mo rin kailangan basahin ng iyong Biblia. Kung paanong every 3 or 4 hours nagugutom ka. Diba? Sabi ng mga doktor, yung sugar mo nababa.
O pagka naramdaman mo na yun, yung glucose mo nababa na, so nagugutom ka na. Kakain ka na ngayon. O, pagkakain mo, tataas na naman yung sugar mo. Maya-maya, gugutom ka na naman kasi gumagawa ka. Kung paano ganun yung cycle ng iyong katawan, kapatid, ganun din po yung cycle sa ating spiritual. Subukan mong hindi basahin ang Bible mo ng 1 linggo. Huwag niyo pong subukan. Pero sa mga gagawa nun, sa mga nakagawa nun, maniwala po kayo, ibang klaseng kahinaang spiritual ang idudulot niyan sa atin. Kung meron man kayong kakilala, ikumpara mo yung isang mananampalataya na nagbubulay ng salita ng Diyos araw at gabi. Ikumpara mo doon sa nakakapakinig lang ng salita ng Diyos kapag kalinggo. Kumpara nyo yung dalawang yun. Iba yung hinang spiritual nitong every Sunday lang nakakapakinig. Kumpara doon sa araw-araw na finifeed yung kanyang spiritual na buhay. Mahalaga po. Kung gaano mahalaga yung pagkain, ganun din kahalaga si Kristo para sa ating spiritual life. Amen po? Amen. Hallelujah. Huwag natin gayahin yung pagkakamali ng mga Israelites na ito, no? Itong mga Hudyo na ito, until now, naghihintay pa rin sila sa pagdating ng kanilang Messiah. May mga napapanood po ako ng mga interview sa mga Jews, yung mga Hudyo. Kasi ano yan, gusto ko pinapanood yan, yung mga debates nila sa Judaism, gusto yan sa mga Islam, yan yung mga pinagkakaabalahan ko itong mga nakaraang buwan. Diyan ako nanonood. So, may ang mga Hudyo po pala, ang kanilang Messiah ang purpose ng kanilang Messiah is to unite Israel. Yun daw ang number 1 na gagawin ng Messiah, unite Israel, para ibalik yung mga Hudyo dun sa kanilang bayan. Kasi ngayon, ang mga Hudyo nagkalat eh. Di ba? May part dun sa Israel na hindi na Israelite ang tao, kundi yung mga Palestinian ng mga tao. Di ba? Pagbalik daw ng Messiah, ang sabi nitong mga Hudyo, pagbalik ng Messiah, He will establish the kingdom of Israel. At ibabalik ng Messiah yung mga Israelite doon sa bayan ng Israel. Kaya si Kristo, hindi nila matanggap na si Kristo ang Messiah. Hindi nila matanggap ng unang panahon pa because they are expecting for a political Messiah. They are waiting for a political leader. Ang inaantay pala nitong mga Hudyong ito ay yung Messiah na pang physical. Nagagawing parang kanilang political leader, parang kanilang presidente. Ganun palang Messiah. Kaya pala sa Bible, merong tagpo na after na gumawa ng himala ni Jesus Christ, yung mga tao, sabi sa Bible, ay handa na siyang gawing kanilang hari. Nalimutan ko lang na i-include dito sa aking slide. Pero meron sa New Testament, sa Gospel, after gumawa ng miracle ni Jesus Christ, si Jesus Christ ay umiwas sa mga tao. Dahil nagkakagulo na yung mga tao sa kanyang paligid, gusto na nilang gawing hari si Kristo sa bayan ng Israel. Eh hindi naman yun ang ipinunta ni Jesus. Hindi naman yun ang ipinunta niya. Ang ipinunta niya ay para ipangaral, para i-establish ang kaharian ng Diyos. The kingdom of God. Yun ang purpose ni Jesus. Ibabalik din naman ni Kristo yung mga Israelite. Pero yan yung mangyayari doon sa kanyang muling pagbabalik. Di ba? Sa kanyang second coming. Pero yung first coming ng ating Panginoong Jesucristo, it's not to establish the kingdom of Israel, but to establish the kingdom of God. At yung mga Hudyong ito pala, nag-aantay pa rin sila. Hanggang ngayon, physical na Messiah pa rin ang kanilang inaantay. So you see, nadagdagdaan na sa kanilang mga kamay yung bread of life. Pero ang kanilang mga mata ay naandun pa rin sa physical bread. Huwag nawa na magaya po natin ang kanilang pagkakamali. Amen po ba? Mahalaga po, oo, mahalaga yung physical na tinapay sa ating mga buhay. Pero mahalaga din at higit na mahalaga yung spiritual na tinapay ng ating Panginoong Yesus sa ating mga spiritual na buhay. Praise God! Sabi sa John chapter 6 verse 53 tsaka hanggang 56, ito yung medyo tawag ito, na-confuse ang mga Israelite ng banggitin ng Panginoong Yesus ito. So Jesus said again, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood,
you cannot have eternal life within you. But anyone who eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise that person at the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Anyone who eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Dahil sa pagiging karnal nitong mga Israelites na to, hindi po nila naintindihan ang mga sinabing ito ni Jesus. Kung mababasahin niyo po yung buong John chapter 6, di po ba sabi nga ipinakain ni Kristo 5,000 lalaki. So roughly, ay mga 10 to 12,000 total people yung pinakain ng Panginoong Kristo. Matapos banggitin ng Panginoong Jesus, matapos niyang ipangaral na kailangan mong kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Lahat ng 5,000 potential disciple ni Kristo na iyon, tinalikuran siya. Back to 12 disciples ulit si Jesus. Itong mga taong ito, hindi nila naintindihan. Hindi nila naintindihan na hindi pisikal na pagkain ang tinutukoy ni Kristo. Kaya yung katakot-takot na 5,000 tao na ito na nagsunuran kay Kristo, after po niyang banggitin itong mga katagang ito, tinalikuran din siya. Sabi nila, ang hirap namang intindihin. Sinong makakatanggap sa mga pangangaral na ito? Walang makakatanggap dito. Kaya iniwan nila si Jesus Christ. Kaya nga ang tanong ni Kristo doon sa kay Peter, o kayo, ano bang ginagawa niyo dito? Hindi niyo rin ba ako iiwan? Ang sagot ni Peter, Panginoon, ikaw ang salita ng buhay. Iniwan na namin ang lahat para sa iyo. Wala na po kaming pupuntahan. Ang sagot ni Jesus kay Peter, hindi ba kaya kung kayo pinili? Kaya kung nga kayo hinirang 12, pero ang isa sa inyo ay gagamitin pa ng kaaway. Yung isa doon naghudas pa eh. Yung sa 12 natira. Merong isa pang na nagkanulo sa ating Panginoon Diyos. So to feed on Jesus' flesh and blood is not physical. Ito yung tinuturo ng Panginoong Kristo. Hindi siya physical. It's a spiritual command para sa ating lahat to absorb Jesus in our lives. So paano mo i-absorb si Kristo? To allow Him to be your King and your Lord. Ganun pala yung tinuturo ni Jesus. So, Jesus being the bread of life means Jesus wants to be King and Lord of your lives. Amen po ba? Kaya pala sabi ni Kristo sa Mateo 5, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Makatay po bang tumayo? Isa? Our physical food is essential for our physical lives. But Jesus, the bread of life, is essential for our spiritual life. Napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Bago po tayo umabot sa Panginoon, meron po akong gustong basahin talata sa bawat isa. Ito ay sa Luke chapter 10, verse 38. Mula sa mga susunod. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda na nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Verse 41. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga magulang at mga kapatid, I hope and I pray na kaya ka nandito. Kaya every Sunday nakikita-kita po tayo.
is because you've chosen Jesus. You have chosen Jesus over everything, every people na maaaring pagkaabalahan mo, na maaaring kumuha ng atensyon mo. Kagaya ni Martha, naghahanda siya dahil sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang pagdalaw ng Panginoong Jesus sa kanyang bagay. Si Martha ay halos mapagod na, samantalang si Maria ay naandun sa paanan ng Panginoong Jesus, nakikinig. Si Martha ay pagod na sa kanyang buhay, sa pag-aayos ng mga ihahanda niya. Panginoon, sabihan niyo nga po yung kapatid ko, ako po'y pagod na sa pagluluto ko, pagod na sa paghahanda ko para sa inyo. Ang sagot ni Jesus, Martha, masyado kang abala sa maraming bagay. Si Maria, pinili niya yung mas mahalaga. At ito ay hindi aalisin sa kanya. My dear brothers and sisters, kung pinili mo si Kristo, ang tinapay ng buhay, kaya ka na andito. Magalak ka dahil yan ay hindi aalisin sa iyo.